morning everyone. Welcome to Global Nurse TV. Yun. Welcome to Global Nurse TV. Alright, magandang umaga po sa lahat, mga nurses dyan sa buong mundo, saan man kayo sa panig ng mundo. At may bago tayong bisita. Isa siyang nurse, syempre. Hindi na siya nurse, hindi lang basta-basta nurse ito. Isa siyang artist. At ang alam ko, ang background nito galing sa UP ito eh. Okay, at walang iba kundi si Canadian nurse, Mr. Lowell Yap. Sir, kamusta ka da, sir? Ilonggo man isa mo. Ay, Ilonggo gid. Ilonggo gid ah. Kamusta, amigo? Uh, Mayo gid. At So saan first ka? of all, Okay, sige, amigo. salamat sa invite mo, Doc Richie. Uh, Salamat din. uh, na, na, Napanahunan na yung interview na to. O, timing good, no? Medyo timing at medyo long overdue. Dumaan kasi yung pandemic eh. Oo, oo, busy ka Kaya eh. pagod-pagod Busy din tayo, tayo. mga mukha natin, mga pagod-pagod. Hindi maganda sa sa interview. Oo, mangani, Di bale, oo. salamat sa sa Global Nurse TV for the invite. And Mm. ito po tayo ngayon kwento-kwentuhan. Kwento-kwentuhan Kwentong natin ng nurse. mga buhay-buhay nurse sa Canada. Oo. Alright, Mr. Lowell Yap, amigo ko to eh. Pwede ba malaman, amigo, ang background mo? Okay lang? Sige. Sige, sige. Ah, sa una, matagal talaga kami ni Doc Richie na magkakilala noon pa. Mga sanggol pa kami, wala pa kaming diaper. Joke. Then Natuod na. nagkita kami sa Maynila and we became really close dahil isa lang yung tambayan namin, isang bahay lang. And then kasi nag-aral ako noon sa UP Diliman, so um, every weekend nakikipag-jamming ako sa kanila. Si Doc ano pa 'yon? Nag-aaral pa ng nursing. Number one fan ko 'yan eh. May bit-bit palaging libro. Kaya sabi ko, wow, si Doc, one day, One day, isang araw. uh, isang araw. Pero hindi ko naisip yon na mag-nurse kasi fine arts ako sa Oo, Diliman. fine arts ka, no? Mm. Oo, tapos yun nga na may opportunity na pumunta sa Canada. Pumunta na rin ako dito. Dala-dala ko pa yung mga paintings. Siguro nakita mo yung mga iba kong gawa, Chard, no? Oo, siyempre. Nung bata pa tayo. Andun pa sa bahay. Mga ano pa tayo, mga binata. Mga binata, oo. Ayun, amigo. Kailan may Mga question ako. pogi at saka binata. Oo, Yeah, di ba? may question ako sa iyo, hindi ko makalimutan. Sino nga ba yung kaibigan mo na natulog sa bahay natin dati? Lakista, sino yun? Sina Bowie tsaka si Darius ng Tuod. parokya. Wow. Yeah. Hindi pa sila sikat noon. Pero kaklase mo sila. Oo, yung dalawa. Ano pa lang sila? Ah, ayun. Shout out sa kanila, amigo. Ah. Shout out! Shout out kay Bowie tsaka kay Darius. Ayun, mga tropa natin yan. Oo, mga tropang gising noon dati. Kapagising. Mga Ah, tropang gising. alright, amigo. Tuloy mo, amigo, yung So, ano, yung journey mo sa Canada. Paano ba? sa Canada. Okay. So, nandito ako sa Canada. Na-invite ako doon sa 100 years, Philippine 100 years anniversary sa North America. Mm. So, dinala ko yung mga gawa ko, mga paintings. Yan ba yung sa likod mo? Iba pa yan? Hindi, this is a 10-year-old.
2007 ko ginawa to. Wow. Pero yung luma ay mga paintings na yun, mga landscape galing sa mga Philippine landscapes, scenery, mga ganon. Mm. Nagkatugma sa Philippine 100 years anniversary. So, nag-tour yung mga paintings sa Ottawa, sa Toronto, sa Vancouver, Wow. dahil nga sa consulate, Philippine consulate, nag-sponsor ng event. Hanggang sa nakita ko na okay, so malaki yung responsibilidad ng mga pintor na para naging ideal yung pananaw ko na kailangan palang i-expose ang Philippines sa Mhm. North America. Kahit na cultural, pero wala tayong presentasyon ng representation ng mga pintor. Iilan lang. Puro bayanihan, drama, theater, sayaw, karamihan puro Mhm. sayaw, Mhm. musika, pero walang masyadong visual arts. Ay, yung mga paintings. Oo, ano ba talaga yung Philippines? Ano ba talaga yung visual appeal ng Philippines maliban sa mga sayaw-sayaw? So yun, ah, dahil nga sa pintor, hindi masyadong, you know, um, hindi masyadong supported yung sarili. So kailangan meron ding sideline Mhm. para sa sarili. So anyway, nagkaroon ako ng mga sideline hanggang sa naging full-time. Ang tawag dito ay dito na ako pumirmi sa Montreal, sa Quebec, which is Quebec. the French province ng buong Canada, sa buong Canada. Mhm. So sa Montreal, dito ako na base, yung isa sa mga pinamalaking city sa Quebec. Yung capital ng Quebec ay Quebec City. Mhm. So dito ako sa kabila, sa Montreal, second largest city ng Quebec. So sa Montreal, maraming mga sidelines. So sideline ako sa bilang care aide, orderly. Mhm. Pumasok din ako sa factory. Yung para lang, meron ka bang sideline na Pagkitaan. yeah, mga kita mo para ma-support mo yung art mo. Dahil na-realize ko, whoops, mahirap pala mag-support ng sarili kung nasa studio ka lang o nasa Mhm. ano ka lang, art business. Kailangan mo So, talagang sa Migo, walang support yung magtrabaho. government. Walang support ng government sa mga artist kagaya nyo. Meron naman pero tapos na yung tour, Ah, tapos na okay. yung responsibilidad ng consulate. So kailangan mo lang reach out, mag-network. So nag-network nga ako. So nakakuha ko ng isang studio kasama yung mga ibang Montreal artist. So diverse yung uh, napasukan kong studio. So karamihan mga pintor, Mhm. merong Latinos, merong Eastern Asian, mga Incheck tsaka Chinese, Korean, Mhm. meron ding Japanese, at saka karamihan mga Canadian. So naging para siyang collective yung studio na yon. So doon ako namalagi hanggang sa na-realize ko na, uy, kailangan pala meron tayong visibility kasi ano tayo, visible minority tayo dito sa, Mhm. lalo na dito sa local, sa Montreal art scene. So, sumali ako sa festival, Asian Heritage Festival. So, doon ako nagkaroon ng mga shows. But at the same time, nasa ano na ako, nasa healthcare system na ako. Yun, paano ka napasok, Migo, sa healthcare system? As orderly. Mm. Uh, so, at that time,
2005, nag-asawa ako Mhm. and involved kaming dalawa sa community. Okay. Community projects, Mhm. lalo na yung ano natin, yung community natin dito sa Montreal. So advocacy group siya sa mga migrant workers and their families. So doon na ako naging aktibo talaga sa community. Dalawa kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng anak, bitbit namin yung mga sanggol namin. Mhm. Nandun kami sa mga events, nandun kami sa rally. Oo. Kaladkad namin yung nagkaroon kami ng dalawang anak. Wow. Kaladkad namin punta ng munisipyo para mag-rally. Ay, grabe, Hanggang no? dito po, activism pa rin and advocacy yung Oo. ginampanan ko at ng misis ko na role as Mhm. involved sa community. Mhm. Mostly sa Filipino migrant rights and their families, tsaka yung kanilang um, welfare. Oh, may good thing. Sabi mo, So, French colony yan, di ba? Sabi mo. So, yeah, French colony. paano ka nakapag-adjust sa, alam mo, may language barrier dyan, di ba? May Paano mo na, language barrier. oo. Nung isa kong part-time na sa restaurant, naging restaurant cook ako. Mhm. Ano siya, yung neighborhood, French talaga. So, nag-aral talaga ako. Pinilit ko yung sarili ko na magsalita kahit bulol-bulol. Kaya yun, kailangan Oo. magsalita. Mhm. Kasi yung French, kailangan talagang hindi lang basta pag-aralan mo, kailangan mo talagang magsalita as practice. Vocal Mhm. practice kasi yun eh. Kahit bulol-bulol, natatawa sila, pero Mhm. naintindihan nila. Sabi ko, I don't Oo. care. Yeah, Basta, yeah. kailangan ko Oo. talagang mag actual conversation. Mhm. So yun, doon ako nagsimula. And then, nag-aaral ako ng tawag nilang Francisation, Mhm. immersion of the French language as a second language. Pero hindi ako tumagal Mhm. kasi boring. Ay, ganun ba? Boring. And then, parang nagsimula ka sa grade 1. Sabi ko, kaya ko naman ito mag-aral eh. Kahit magsalita ka na lang ng sarili mo. Kaharap yung Mhm. mga French speaking talaga. So, doon ako natuto. And then, so, yung event na nag-switch ako sa um, healthcare, Oo. From fine na, arts, nag-healthcare ka na. oh, Mhm. nakita ko yung mga matanda na, wow, grabe talaga yung ah, ano nila, yung kailangan nila sa araw-araw nilang ano, lalo na pag pumunta sila sa hospital, nag-iisa sila doon. Mhm. Mhm. Nasa bahay sila, nandun yung home care, yung mga nurses lang talaga ang pupunta. Sabi ko, parang interesting na trabaho to ah. Mhm. Maliban sa yung mga tiyahin ko, sabi nila, maganda yung nursing. Hindi ko naisip talaga. Oo. Nung lumaki na yung mga bata, sabi ko kay Mrs., paano ko itry ko kaya yung nursing? You Mhm. know? Kasi yung arts venture ko, parang walang eksaktong daan. Kailangan mo talagang Stable, parang pasukin. ganun. Pasukin yung stability na Mhm. for 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 how long? Yeah, oo. For how long? Paano Mahugutom mo ma-sustain, na you know? yeah, to sustain your art and your family. Sabi ko, hindi Mhm. maganda to ah. Kung okay lang, kung ako lang, wala akong pamilya, it's okay. So sabi namin na ng misis ko, I cannot support the growing family. So nag-decide kami na okay, mag-aral ka. Mhm. So nag-aral ako, and hindi ko ina-expect na matapos ko yung nursing kasi full-time dad, Oo. full-time Mhm. part-time trabaho, and then Mahirap. full-time nursing.
Pero na-enjoy ko, Doc, na-enjoy ko yung Mhm. Oo. nandoon na kami sa stage sa mga hospital. Doon ko Aha. talaga nakita na wow. So, second year, nagsimula na kaming mag-stage. Mhm. Labas na kami sa clinical classroom Aha. period. Mga inabot din kaming mga almost 1 year. So, nung mag-stage na, tawag dito kasi stage sa Quebec, sa Montreal. Pero Oo. actually, ano yan, practicum. Practicum, okay. Basic, from basic to higher level. Mhm. Doon kami talaga nagsimula sa hospitals dito. Mga, Matanong ko lang, Migo, ano yung requirements mo? Kasi 'di ba artist ka sa Pilipinas pagdating mo mm, diyan. So ano yung mga hinanap sa ng school para ma-enroll mo yung nursing? nursing? Yeah. So, yung requirements talaga ay, kasi dito, meron silang sinasabing GED, General Education degree. So, Mhm. ibig sabihin na tapos mo yung high school mo dito. Which is natapos ko naman. Mhm. Nag aral uli ako ng mga requirements kasi yung mga ano ko sa Pilipinas na ano naman na carry out. Pero kailangan ko lang tapusin yung mga requirements nila para sa program. So bale yung mga high school intermediate requirements yung chemistry, math, Mhm. kailangan kong kunin yung exam. Pag napasa ko yon, yung mga hurdles dito. Yung mga yung mga intermediate subjects, kailangan meron kang average grade. Mhm. And then, kailangan mong ipasa din yung French. Wow. So, napasa ko naman. Good thing nagtrabaho ko sa restaurants. May Parang may napasa ko, background. sabi ko, oh Lord, napasa ko. Galing. So, nagpasalamat din ako sa nag-support sa akin, Yeah. sa sa eskwela. Lalo na yung misis ko. Tapos yung mga bata, parang inspiration mo 'yan eh. Nope, Mhm. kailangan porsigido ka. Kailangan kong makuha 'to, kailangan kong mapasa 'to. Yun yung motivation mo para maging Yeah, nurse yung talaga. motivation. Yeah, Ah. doon talaga yung motivation. Mm. So pagkatapos noon, pumasok na ako ng nursing. And then Okay. yung mga 1 year, hindi pa talaga ako konbinsido. Sabi ko, Di mo hindi pa ko talaga na-absorb. line to eh. Economic lang talaga yung habol ko dito. Ah. So, nang magkaroon ng stage, nag-practicum na kami, doon ko talaga nakita na wow. Kasi ang daming mga, di ba, Doc, madaming mga Elderly. machine, yung mga IV, Oo. Yeah. Oo. bit-bit mo palagi yung mga tools mo. Oo. Parang, uy, Parang parang feel gusto na ko feel to mo. Feel na feel ko. Bit-bit mo yung stethoscope mo, mga Oh, BP yeah. apparatus mo, mga Yung mga paraphernalias. aparatos, bit-bit Yeah. mo, no? Mm. So, Yan ang nasayahan maganda sa talaga nursing ako, eh. hindi ako na-bored. Yeah, Yeah. Oo. yeah. And then, doon na yata nagsimula yung interest ko na gusto ko yung hospital setting, yung Aha. acute setting. Mhm. So, nang matapos ko yung ano ko, requirements ko sa practicum, um, kasi kailangan mo matapos yung mga subjects. Mapasa mo lahat. Kasi Mhm. kung ma-fail ka ng ano ba yon, dalawa o tatlong subjects, Mhm. babalikan mo. Ganun ka-stricto dito. Wow. Pero mas strict pa rin sa Pilipinas. Kaya Ganun parang, ba? oo, parang Mhm. maganda talaga. Doon ako na proud dahil yung na-meet ko yung mga Filipino nurses nurses talaga sa Pilipinas. Pagdating Ah. dito, parang yaka-yaka lang. Kasi Ah.
Rigid talaga yung atin eh. Yeah, Yung iba yung training natin dun yung eh. training natin, 'di ba? Oo. Rigid talaga, halos talagang pulido yung papel ng yung impression ng mga Filipino nurses dito. Oo. Talagang mabusisi. Mm. Kaya ang tawag sa kanila sa hospital ng mga veteran nurses, yung mga lolang nurses, tawag sa kanila mga major or sergeant. Kasi Ganun tawag. Mga sila seasoned yung nurses. commander ng ng unit. Aha. Yeah, Aha. karamihan. So, yung sa Jewish General Hospital, i-mention ko yung mga hospitals dito kung okay Okay. lang. The Aha. Montreal General Hospital, um, yung Douglas Mental Hospital. Mhm. Ito yung, kasi ito yun eh, dalawang system dito, Doc. Aha. French system tsaka yung English, yung Anglophone system. Mhm. So yung Francophone system, ibang hospital sila. Nasa under ano sila, tawag nila yung Centre Hospitalier University de Montréal. Yun ba yung Yung government? Government ba yan? Yeah, it's all government hospitals. Mhm. Yung sa Anglophone, yung mga English hospitals naman, under sila sa um, uh, MUHC, Montreal University Hospital Center. Mhm. So, nandoon ako sa MUHC na system. Wala ako dun sa French system. Although, na, nagkaroon kami ng mga practicums doon, pero gusto ko yung MUHC, Mhm. yung Anglophone na hospitals kasi dahil siguro meron tayong meron na tayong history ng Filipino nurses from the 60s to the 70s Oo. na pumunta dito sa Montreal. Yung mas nauna na sa atin dyan. Mga first batch. Yan, Mhm. nandito kaagad Mhm. sila doon kaagad sila nagtrabaho sa Victoria Hospital. Ang dami mga Filipino nurses sa St. Mary's Hospital, which is doon napanganak yung mga pinsan ko, yung dalawa kong anak, Aha. na doon din sila naipanganak. And then doon din ako nagkaroon ng mga practicums na marami. Aha. So parang meron kang connection, that's your community. So maraming maraming support. Makikita mo yung mga kaibigan ng mga tiyahin mo. Oh, nandito ka pala. Ay, yan. Ah, Pamangkin So, ka ni ganito, ganon. So hindi kayo parang, nawawala sa sirkulasyon kasi parang yeah, community mo matutuwa ka nandun ba? lahat. Yeah. Mhm. Yeah, Mhm. kailangan kasi natin connection, 'di ba? Network ng mga Filipinos. And then Pilipinas. Oo. yung mga lola, nandun sila nagkaroon ng mga blood works, nag-admit sila. So, pag nakita mo sila, pag nakita ka nila, "Uy, Filipino ka rin." Para Mhm. bang Tuwan-tuwa sila. masaya yung environment. Oo. Sa ano ko, sa experience ko, So, masaya yung Migo, yung environment. area mo ay, sabi mo, acute pa o Jeria? Nasaan area ka ngayon dyan? Nung una kong 10 years ago, 10 years na pala. Years ago. Tagal na. 10 years na pala ako, Chard. Tagal na, no? Ah, so, yung una kong ano, trabaho was really med-surg, medical surgery units Mhm. sa hospital. So, yun ang ano ko, yung first 5 years. So, paano ang shifting yung Migo? 12 hours kayo dyan? 8 Yeah, hours? 12 Paano ba? hours. Yeah, 12 hours. Tapos 3 times a 7 week? to 7 days and then 7 to 7 nights. Okay. Yeah. And then yung every other weekends, yun ang shifting namin na kailangan kami magtrabaho. Bali may rotation kami every month. Okay. So pwede kaming buong month ay days. The Mhm. next month
all nights naman kami. So anong gusto mong shift? Day or night? Ah, yung first 2 years ko ay days palagi, Mm, which is doon ko talaga na lasap yung mga lahat ng interventions. Tapos okay. yung unit namin ay assigned sa Code Blue team. Mm, wow. So yung Code Blue namin, nandun ako sa team Okay. palagi. So palagi kami nasa ER, sa ICU pag tumawag ng code. Maliban doon, marami kaming mga medical interventions sa mga cancer patients. Mhm. So yung mga training Migo, libre Post-op. libre na yan. Yung mga training diyan sa hospital mo, libre na. O kayo Yeah, yeah, gumagastos. bayad ng hospital talaga. Oh, wow. Meron silang tinatawag na unit training sa Mhm. ward. Mhm. Kailangan mo talagang mapagdaanan yun for 1 year. Lahat ng clinical tsaka practical trainings. Oh, So wow. yun, So, karamihan sa mga mhm. pasyente namin ay medical medical treatment Mhm. sa medical unit galing ng ER tsaka ICU. Yung mga stable na or Okay. interventions tulad ng ah, cancer treatment, Mhm. um, uh, mga venereal disease treatment, Mhm. Mhm. HIV, AIDS, Mhm. mga ganon. And then post-op treatments, yon. So, And Migo, then yung yung benefits ng hospital maganda naman. maganda. Yeah, Mm. pag full-time ka, um, yung first year ako, naging ano ko yung, no, not really first year. First six Mm. months pala. First six Aha. months, ano ko, casual. Kahit anong shifts kunin mo pag Mhm. tinawagan ka. Meron Mhm. akong set na shifts, pero sige, kunin mo lahat. And then after 6 months, ano na ako, full-time. Nag-apply ako ng full-time. So maganda Okay. talaga ang benefits pag full-time kasi 4 weeks yung paid vacation, meron kang dosing 10 or 12 sick calls, paid sick calls. Wow. Meron kang insurance, so Mhm. dental, therapy, lahat. Halos nandoon. So, maganda din yung insurance kasi almost 100% yung coverage. Lalo Ah, na pag may pamilya ka, yeah. under coverage pa, yung mga dependents mo yun. Paano pag maternity leave? Ilang months? Matagal, 1 year. 1 year? Wow, grabe, no? Yeah, Ganun kaganda yeah. dyan? Ganun kaganda. Maliban doon, Bayad yun, kasi yung bayad. healthcare dito talaga, ano siya, universal. Mhm. Sa Quebec, maganda talaga ang social services, lalo na sa healthcare. So, talagang bayad siya. Wow. Ang insurance mo magbabayad pa sa'yo kung magkano ka ng maternity at Mhm. parental, ang tawag nila dyan, Maternity leave. paternity leave, two Aha. months yata. Wow, Paid yon. tagal din, ano? Maganda talaga Mhm. yung social services. Mhm. Pag nagkaroon ka ng anak hanggang 18 yata, supported ng government. Meron kang tax credit. So, meron ka talagang support sa mga bata from the government. Wow. So maganda pala tumira dyan sa Quebec, Migo. Yeah, yeah. Mhm. Yun nga lang ang barrier is yun, ang French. Kasi Language talagang talaga. ngayon, naging Mhm. bylaw na nila yung kailangan mo pasahin talaga yung French
Sa panahon ko noon, madali lang kasi ano siya, yung pagtapos mo na yung ano mo, yung lahat ng requirements, French na lang ang tutukan mo. Okay. So, ibig mo sabihin, Migo, pag kumuta ang nurse dyan, kailangan marunong mag-French o pagdating dyan, saka pa sila mag-study ng French language. Yeah, yeah. Kailangan Ah, nila talagang magkaroon ng French acceptance. okay. Pag sa Quebec, outside Quebec okay lang, pwede ka talagang pumunta Mm, na walang French as ESL lang, English as a second language. mm, Pero pag nasa Quebec ka, doon talaga yung titirahin ka nila ng French requirements. So at least meron kang basic knowledge ng French pag pumasok ka as a healthcare worker. Yeah, okay. Mm. yeah. So, Migo, may iba naman tayo. So, pag day off ka, saan ka gumagala naman? Diyan sa area nyo, baka, alam mo na, para malaman namin. Okay. Meron mga ano, you mean the red light district? Nako, nasa kabila lang. Malapit lang ba dyan? Joke lang. Hindi, malapit ako sa downtown. Okay. Malapit ako sa downtown. So yung downtown area na yan, um, ano siya, hub. Hub city siya. Kasi nandyan yung Montreal Canadiens na headquarters, di ba? Okay. Sa hockey. And then yung nandyan din yung Impact, yung soccer, football, Canadian Mhm. football, nandyan din yung ano nila, yung headquarters. So, pag mga games, doon din kami. Sa gilid-gilid lang. Oo, May enjoy mga man ah. games. Pag Mhm. mga concert, yun, yung mga big, mga malalaking events. Ah, but sa kabataan ko noon. Ngayon, hindi. Tatay na eh. Tatay na, So, oo. pinupuntahan namin mga science museums, Okay. Mhm. mga art museums, yung Mhm. mga activity centers, yun ang pinupuntahan ko na. Ayan, Migo, balikan Graduate natin na ako yung, sa mga, yeah, mga lakwatsa natin. sa lakwatsa natin, Kaya, nako, saan tayo napupunta, no? basta alam ko Second Garden sa UP. Malupit yun. Yung mga Doon Musky tayo Pops noon. na, Musky Pops. Oo nga, no? Oh, Oo. naalala mo pala yung charge. Oo, Nakakatawa. sa'yo ko natuto yung mga Pinoy rock na mga underground scene eh. Doon ko natuto Noon, sa'yo. yeah. Oo, oo. Doon Yeah, talaga oo na, nga. doon ako nag-umpisa sa'yo. Yun ang influence mo Ah, sa akin talaga. salamat. Oo, Nako, alam ko naman bad eh. influence pala ako. Nako, Bad influence ba? Hanggang ngayon, dala-dala natin, di ba? Ayun, dala-dala Migo. natin. Yeah, balikan natin, Migo, yung sa likod mo. Ikaw ba gumawa niya, ng Ah, painting na yan? yeah, so ito, mural siya na nagkaroon ako ng residency sa Vancouver. Mhm. So nagkaroon kami ng project kasama yung mga community members, yung mga lalo na yung mga migrant workers, immigrant tsaka migrant na magkaroon kami ng project base sa experience nila sa migration galing Pilipinas papunta Mhm. rito. So ito yung kwento niya. Para siyang yung title ng mural na to ay Kababayan Rhapsody. Yung experiences ng mga kababayan natin from the Philippines to North America nung nagkaroon ng maraming impact sa buhay nila. Mhm. Sa Mego, So, ano ba siya? pwede kong Charcoal, ipakita. charcoal ba yan? Or ano? Oil paint. Pastel, all paint. Oh, pakita mo, Oil, Megs, yeah. ang ganda, no? So, Hindi mo ito yung binibenta yan, ha? Hindi mo binibenta, ah, ha? it- ito yung unang panel. Malaki siya, Mhm. 5 feet by 26 feet. Malaki siyang, mahaba siyang mural. Ang laki pala So, niyan. ito yung Philippine colonial history. Makikita mo dyan. Mhm. Yung Spanish, Japanese, tsaka yung American period. Tapos yung rural, tsaka Wow. yung urban.
yung mga kababayan natin. So kailangan talaga mga abroad para Mhm. masuportahan yung pamilya, 'di ba? Yeah. Ang nangyayari sa Pilipinas, economic tsaka political, Yeah, oo. kailangan talagang um, ilarawan yan sa painting kasi doon talaga Ganda, nagsimula, 'di ba? oh. Yung Ganda ng migration concept natin. mo dyan, ano? Oo, si Lola, Oo. yung mga driver natin, yung jeepney natin. Oo, kompleto, no? ah Oo. So, maliban dyan, meron din akong isang, ipakita ko yung studio ha. Mhm. So, this is my studio. Wow. Daming mga chichibureche. Ang pangalawang mural ay ito siya. Wow, Dahil nga sa ganda. political unrest sa Parang si, Pilipinas, ano yan, ah? Oh, Presidente Erap yan, ano? yeah, ma-recognize mo yung mga muka. Oo. Wow, kilala ko Tatay lahat ni yan. BBM, Aha. si Cory. Sorry, Aquino. Mhm. Ito ay representation lang ng mga panahon Yeah. na dumaan sa Pilipinas, political ah, era. Aha. Oo. So, yung military natin na malaki yung impluensya sa political climate ng Pilipinas. Yeah. Tapos yung mga ano natin, industriya, yung mga tao na naapektuhan ng mga calamity, nung mga katutubo, nawawalan ng Kompleto, mga no? lupa dahil sa mining. Ayun, yung naalala mo yung ano natin, um, ang tawag dyan, Smoky Mountain, Mocha Mountains. tapos yung influensya ng simbahan tsaka ng state, ng estado. Aha. Pero maliban sa, despite na ito yung experience natin, kailangan talaga nating mabuhay, Mhm. supportahan yung pamilya, di ba? Yeah, gala ko dyan. So, yung experience ng kung saan nagsimula yung migration, ito na. So, dito na yung bakit kailangan tayong mag-abroad. So, na-feature ko talaga yung mga kababayan natin na simula sa Philippines, sa Hong Kong, nagtrabaho sa Hong Kong, sa Saudi, Aha. sa Israel, sa Japan, ah, iwanan yung pamilya, iwanan yung mga anak para Mhm. mag-abroad, Sila para yung merong, mga OFW. yeah, OFWs, tama, Yeah. tama Doc. Mhm. So yun ang mga OFWs natin na nagsimulang magtrabaho sa labas. So na-feature ko dito talaga yung nurses kasi sila talaga Mhm. yung unang parang, Wow. okay, Mural. so ito na Aha. yung features natin, yung mga kababayan natin, lalo na mga nurses, Mhm. nagsimula ng mag-abroad, 1960s, 70s. Tapos yung mga industrial workers, mga engineers, Wow. architect, mga lawyers, abogado. And then, lately, yung mga live-in caregiver, yung mga nannies natin, Mhm. the 80s and the 90s. Wow. So, Migo, gaano mo katagal ginawa yan, nung murals na yan? 1 month. 1 month? Wow, Oo. grabe. Pero ano to, matagal na to. It's 2007. Aha. Iba ka talaga, no? And then, oh, salamat. Iba ka. And then, pagkatapos niyan, marami pang mga series akong ginawa. Mhm. And then, lately, bumalik ako sa Concordia Fine Arts. So, but part-time. Part-time naman ako Mhm. for for the span of since 2020. Okay. Mga 4 years na. 4 years, magka Pero 5 years ka part-time pa na. rin ako. Yeah. Mhm. So, ano naman So, yung mga projects yung mo doon sa Concordia? lately,
Ang pinaka-recent ko pala na project ay ito. Um, Mural for the nurses. Yung mga nurses nating tatrabaho, Mhm. yung experiences nila, yung kanilang Wow. talagang eternal care sa mga may sakit. Mm. Yan, yung mga nurses natin sa ward, saka yung mga pasyente. Wow. Galing. Yeah, ito yung ginawa kong project para sa midterm ano namin sa fine arts. Galing, Migo. Midterm So, exam. ano siya? Parang charcoal, ano? Yeah, charcoal. Charcoal siya. Yeah. Wow. So, yan So, ang mga pinag-aaliwan ko dito sa fine arts. pag day off. Yeah. Pag 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 day off ko, marami akong ginagawa sa creative stuff. Pero pag minsan galing ako ng school, diretso Mhm. ako sa night. So bali nag-transition na ako sa ano doc sa geriatrics kasi yung specialty ko naman talaga gerontology, Okay. geriatric care. So Aha. dito na ako sa long-term care. Okay. Yeah. So, hindi ka ba nahirapan sa transition mo na yan? Transition. Okay naman, nalagpasan ko yung transition. Nakapag-adjust ka na? O nakapag-adjust na ako. And then yung ano, yung school ko, at least yung uh, focus ako sa school, sa fine arts projects ko. Tapos yung geriatrics, yung LTC kasi, yung long term natin ay set yung routine, di ba? Oo, oo. And then mga konting interventions, tapos yung mga admit tsaka discharge, yun lang naman eh. Mhm. So hindi katulad sa hospital, it's really intense. Mhm. At least sa long term, makakapag-relax-relax ng konti. Oo. So yun, I think hanggang tumanda tayo, hanggang mag-retire na long term na. Sadya ka na talaga. Yan ang nagustuhan mong field of nursing. Yeah, yeah. Diyan Kasi ka na tapos talaga. na yung, nadaanan ko na yung hospital, Aha. mga ward sa hospital, yung home care, Oo. Oo. nag-home care na rin ako, nag-northern northern region nurse na rin ako, Wow, and iikot mo then na pala. balik sa Montreal hospital Mhm. uli. So parang sabi ko, I think I gave my my time sa healthcare, Wow. so So, long term na. konti na lang may na questions ito. Gaano Okay. kalayo yung work mo sa bahay niyo? Ay, yun isa sa mga nagustuhan ko na sa long term kasi malapit lang. Yun, maganda. Oo. 15 minutes drive lang talaga. Lapit Cross the lang. bridge. Mhm. Oo. And then pag uwi ko, makadaan pa ako ng mga ng palengke, ng Pag-grocery market. pa. Oo, pwede ka pa mag-grocery galing sa work, pwede ka pa magkape-kape. So talagang Yun. Chill, chill. chill, chill. Yan ang maganda. Yun Parang talagang ano mo na. Gusto mo parang talaga dyan. iniisip ko na retirement. Oh, malapit na yung retirement. Tagal pa, tagal pa. Tagal pa tayo pero Tagal pa, sabi amigo. ko, Kaya pa oh, yan. sabi ko dito na lang tayo sa kasi federal naman siya yung Oo, oo. institution. So Mm, talagang maganda yung benefits talaga kahit na long term. yeah. Mm, Full benefits talaga. So nagustuhan ko talaga yung trabaho ko. mm. Alright, Migo. So, wala siguro akong Lastly, matanong sa'yo. So, on that note, Migo, salamat gid ah. At nagkaroon tayo ng salamat time gid na man. magkita gid. Oo. So, ano ma-advise mo sa mga nurses na gustong pumunta dyan? Yun na lang. So yeah, yung mga gustong magtrabaho dito, um, maliban sa Quebec, it's accessible yung application.
to come to Canada dahil meron talaga silang demand for nurses Mm. sa Vancouver, sa Ontario, despite na marami silang cuts sa budget and sa mga posisyon, but then um, ano lang talaga, dedication lang sa yung mindset na I have to dedicate para makaalis ako. Secondly, um, yung pag nandito na kayo, talagang kumuha ng NCLEX. Mm. Importante yun. Kasi meron na akong mga katrabaho na lumipat ng states. Nag-NCLEX tapos lumipat ng states. Nasa California, Mm. tsaka sa Minnesota. So yun Alright. lang. Amigo, salamat at maraming salamat, Gid. Nakita tayo ulit after Oo, 30 years ba? Tagal after din na. 30 years. 30 years ba? Hindi Yeah. naman siguro, no? Pero Kita matagal na, tayo, no? tatay na tayo Ate na tayo. Sa Zoom pa, no? Sa Zoom. sa Zoom pa. Di ba rin magkita tayo sa sa pag nagbakasyon. Nagbakasyon, no? Gusto ko Kita-kita magbakasyon tayo. din sa States dyan. Oh. Yeah, oh, punta ka lang dito. May message mo lang Oh, ako, ah. Kita-kits tayo dito. kita-kits tayo. Oo. So, amigo, Sige. at ano pa ba? Baka meron ka pang i-shoutout. Last na lang. Para ano? Ay, mga shout out pala Mga amigo mo dyan. sa mga nurses na nasa California, sina sina Judeline, si paring Hansel, yung mag-asawa, si Mhm. Hansel tsaka his family, and then ano sa Minnesota, um kamusta na kayo diyan? So shout out lang, and then sa mga taga Vancouver tsaka Saskatchewan at taga Ontario, ha. You know who is long time friends. Nurses will be nurses forever, sabi Of nga nila eh. course. Yeah. Nasa puso na natin yan, amigo. O siya, paano, amigo, ha? O At sige. I'm very proud of you, amigo. At welcome to the nursing world talaga. Hindi ko akalain na magiging nurse ka pagdating ng araw, eh. Oo nga eh. Oo, no? wala Ay, akong ay, wala akong grabe. expectation. Yeah. So, ganoon talaga. By chance lang Mhm. Talaga siguro diyan ka talaga. Hindi mo lang siguro. alam. Oo. Yeah. Di ko lang alam talaga. Yun ang bukasyon talaga Yeah. natin. Oo. Alright. So, sige. At wala ka lang ibang i-shoutout, ano? Wala naman Wala na. sa So, mga sige. pamilya natin, Yeah. Mhm. families and relatives na nag-support mula noon hanggang ngayon. Diyan pa rin sila, no? Oo. Yeah. Yeah. Yung mga ano pala, yung mga tiga parokya diyan, ha. Kailan ka makapunta uli ng Montreal? Yun. Parang kina Edgar. Nag-ano kami Oo. dyan eh. Front act kami sa kanila last Nag-front up time. kayo. Yeah, oo. Nice. Ayun. Tsaka yung Planeteers. Marinig nyo yung boses ko at tsaka yung mga gimmick-gimmick natin, mga UP Planeteers. Yun. O, para amigo, good night sa'yo Sige. dyan. Oo, at maraming salamat. Salute to the nurses. Salute to the nurses. Alright.